Good morning mga bro. Yan, update lang natin yung ating mga gapi. Kasi yung gapi natin, nagkaroon na ng anak. Yung mga anak na sila, yun, mga kita. Yun, anak na ang ating isang female gapi. Hopefully, dumami pa. Kasi kailangan talaga natin ng maraming gapi. Anti pa yung iba nating lalagyanan ng ating mga gapi. Yan. Oo, nga pansin ko lang, kaya videohan natin. Hindi ko lang alam kung alin sa dalawa ang karoon ng anak mo. Kung yung sa baba, yun, or itong nasa taas. Pero may nakita na ako kasing kakalat-kalat ng mga gaping maliliit o kagaya nun sa taas. Sa taas lang siya. Meron din dito. Kapanganak lang siguro nito. Yan. Isang magandang sa atin. At kahapon naglagay ako rito ng naglagay ako na gapi grass. Yung umaga wala na. Tatakaw talaga ng mga crayfish na to. Sa palagay ko, yung isang nawawala minukbang ng mga ito. Kinain nila. At least dito, kita natin kung nangyari sa kanila. Ngayon, sa ngayon, dito lang muna sila. Pero pagka nakakuha tayong malaki-laking aquarium, ililipat din natin yan. Para mas mabilis natin silang paparami. At the same time, hindi sila yung nagkakainan pag nagugutom. At pinakain ko sila ng PO4 pero konting-konti lang nilagay ko. Hindi naman nila naubos. Siguro mga busog pa itong mga to. Pag tinira nila yung talisay leaves, ayun. Bawas na rin. Yung talisay leaves. Hopefully marami ang anak ng ating gapi para dumami naman natin mga alaga rito ng gapi. Yung male natin, dalawa yan pero yung isa hindi ko na makita lamang nasama na rin sa minukbang ng mga ito. Meron pa tayo rito, dito, side na to. Meron pa ako isang pair dito ng gapi. Dito walang oxygen to dito. Pure lang, gapi grass tsaka duckweed. Ganun din dito sa mga to. May mga gapi rito, mga wild. Wild gapis yung galing sa mga patubig. Nilagyan ko para kahit papano huwag magkalamok. Magkaroon ng kitikiti. Hindi siya magkaroon ng kitikiti. Tilapia natin. Nice pa man din. Mga matatakaw pa rin. Ang bagong update natin ngayon. Mga bago nating gapi. Hopefully dumami sila ng gusto. Para naman maiwasan natin ang pagdami ng lamok. Wala man yung isa nating male na gapi at meron namang mga bagong anak. Hindi ko lang ma-sure kung alin dito sa dalawa. Ito ba yung female na to ang nanganak or yung nandun sa baba yung isa? Kahit alin sa kanila. Kahit alin sa kanila. So mamaya maglalagay tayo ng gapi grass. Maglalagay tayo ulit ng gapi grass para may merienda naman tong ating mga alaga. Naglagay din ako ng duckweed konti. Kasi napansin ko yung nilagay ko kahapon, naubos. Pinakain din nila. Dagdag tayo ng duckweed. Tsaka obserbahan ulit natin kung bukas, ibig sabihin kinakain din ng mga crayfish na itong duckweed. Pag nagugutom sila. So, ang aking mga gapi grass, hindi ko na napaparami. Ayan, may gapi grass din dito. Dito ako kumuha kahapon. Gapi grass yan. So, konti lang. Pang paramihin itong mga gapi grass na ito kasi
Isa ito sa source ng ating pakain. Yan, mga wild yun. Wild na gapi. Nahiyaan ko lang sila dyan. Pagka nakita kong mababa tubig, nadadantag lang ako. At paparami din natin yung gapi grass natin. Ayan. Itong duckweed naman, pinapakain natin yan tuwing tanghali. Ating mga alagang tilapia. Dito yung dalawa. Hindi ko lang alam kung nagkaroon na rin ng mga anak. Hopefully, magkaroon na rin sila ng anak. Para dumami na rin. Siguro pag karoon tayo ng maganda ng budget, bibili tayo ng ibang strain ng gabi para paramihin. Magandang klase. Ngayon ito lang. Ito lang muna. Ito lang yung may strain natin at hindi ko pa alam kung anong tawag sa strain ng gapi na to. magandang body na ito. At meron na tayong mga baby guppies. Yan. Naago lang kayo dyan. Baka hindi kayo mamukbang ng mga crayfish natin. Crayfish natin. Natatawa man din yan. So, balikan ko kayo mamaya. After kong malagyan ng malagyan ng ating pakain na bago. Ano pala? May kangkong tayo din. Pakain din natin yan sa ating mga crayfish. Kangkong. Siguro dahon ng kangkong na lang ilagay natin. Ng piraso. Piraso ng dahon ng kangkong. Okay. Pipisa pala tayo ng dahon ng kangkong. So, patayin na natin ito. Siguro 3 piraso. Ito lang mga laki, 4 na piraso. 4 piraso ng dahon ng kangkong. Para naman di magutom ang ating mga lagang crayfish. Ayan guys. Ayan mga bro. Ating magandang balita sa ating mga alaga. Mga gapi natin nagkaroon na ng mga babies. Update ko na lang ko ulit mamaya. Pagka mayang hapon siguro silipin natin kung mauubos nila yung mga dahon ng kangkong kasi type duckweed. Or bukas. Okay? Maglilinis muna tayo ng ating inverter habang hindi maganda ang panahon. Ako Linlin. Hapon na nga. Okay? Time check tayo. Alas 5 na ng hapon. Silip tayo ulit kung ilan na yung mga anak niya. Naging anak. 2. Kunti pa lang yung nakikita kong mga maliliit. Mga 4 o 5 lang. Hindi lang pala. Yun pala, marami pala rito sa gilid. Yun, ilan to dito? 4. Tapos meron lang nakahiwalay. Marami na rin pala. Marami na palang mga anakis na lumabas. Nakakalat lang sila. Mga hindi pa baba siguro sang 10. Ayos yan. Hopefully dumami sila ng mga gapi natin. Ayan.
crayfish natin. Ayan. Ayan sila, focus. Ayan. Ito yung isa. Pakainin muna natin sila ng, kasi hapon na pati yung tilapia. Pakainin muna natin. Tilapia muna. Ayan, pakain natin. Laki. Okay. Ayun, oh. Tatakaw, oh. Nilagyan ko rin ng dahon ng talisay. Yung kangkong, wala na mga dahon, naubos na. Tinira na nila. Dalawa natin para busog na busog sila. Tapos itong may pakain ako ng PO2 ako rito eh. Hindi ko lang alam kung nasaan. Ayun, yun sa ilalim. PO2 ito. Ano pa kung itong mga bukas na eh. Yun, ito. Pakain din natin ng PO2 muna to. Para maubos na to. PO2. Para kawagin mo pati mga isda, makakain din. Yun, oh. Takaw nila, oh. Eh, magugutom na ng gusto. Yan. Yan. Itong muling nabili natin ay PO4. So, PO2 muna pakain natin. Gawa nung sayang naman. Mag-away pa. Ay, mag-away. Kalat dyan eh. Kaya ba nilang abutin? Masikip talaga tong aquarium natin na to. Ano, makahanap tayo ng aquarium na medyo malaki-laki para hindi sila nag-away-away. Palagay ko yung isang lalaki eh namukbang ng mga ito. Ayun, oh. Nakukuha naman pala nila. Ayun lang, nag-aaway-aaway. Malaki masyado itong isa. Ito, lagyan din natin ng PO2. Meron tayo ritong Ayan. Para kumain din yung ating isda dyan. Tilapia natin. Hindi lang gaanong kita, pero andyan na sa ilalim. Mga 15 pieces ata rito. Hopefully ito ay dumami para naman tayo ay makapag-breed. Yun. Laki nung isa, nambubuli. Yun, oh. Nambubuli siya, nambubuli. Ano, nakikita yung lalaki. Tanggalin muna natin itong dahon ng talisay para kita natin ang view. Ayun. Makita natin silang lahat. Limang piraso na lang sila, pero isa, dalawa, tatlo, apat, dalawa sa loob. Ayun, may mga nambubuli yung malaki.
Gaway-away. Kaya mahirap pag maliit ang ating aquarium. Ang kagandahan naman sa naka-aquarium, kita mo sila kung buried na ba o hindi. Unlike sa ibang ano na kailangan mo pa silang silipin. Yung mga gapi. Hopefully ang gapi natin ay dumami din. Maglabas ng magandang strain. Hindi ko alam kung anong strain itong gapi na to. So far, marami-rami na rin. Magkaroon na ng mga 10 anak itong mga ito. Okay na sa akin. Kasi dalawa naman ang female nito. Tsak, dadami pa to. Ganda. Ubusin nyo yan, no? Ang update natin ngayong araw sa ating mga alagang crayfish, gapi at tilapia. Maghapon talagang nagkulimlim, hindi talaga nagpakita si Haring Araw. Malamang kung bakit, may bagyo ata o ano. Talagang ganito na, December na bukas, kaya siguro yan, panahon. Ang update natin ngayon November 30. Ingat na lang kayo mga guys, mga bro, at God bless us. Mayroong maliliit na gapi. Malaman kung saan galing yung mga yan. Ayan, oh. Gapi ba yan? Oo, ang gapi nga ito. Mga baby gapi, ang dami. Paano nagkaroon to dito? Eh, tilapia tank ito. Baka siguro nung naglagay ako ng mga duckweed, sumabit sila, sumaba rito. Ganun ba? Napakarami naman masyado. Parang nagkaroon ng maraming gapi rito. Malalaman na natin pag lumaki itong mga ito. Pag hindi sila nahigop nung pump. Kasi pabalik-balik lang naman to eh. Pag naka-solar lang ako, binubuhay ko tong ating pump para mapilter yung tubig ng tilapia natin. Ang dami nila ganila oh. Hindi ko alam kung dito galing sa ating aquarium, pero hindi eh. Hindi naman ako naglagay ng tubig na galing dyan papunta rito. Naamari dito sa mga to. Kumuha ako rito ng ng gapi grass tsaka ito nga yung duckweed nilalagay ko rito kung nagpapakain ako ng duckweed tilapia. Baka nasama sila rito, hindi ko lang napansin, pero ang dami malalaman natin pag lumaki ang mga yan.